Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakilaya. Kung di daramhin ng tao pagkalakang mula sa Kanya, tuwirang pagkatao magkakari, walang magtitibay sa pagtitiwalang ganap. Kung papaano siya ay mabuhay sa iyong katauhan, upang patuloy kanyang mapagharya. Paghahari walang hanggan, buhay na dulot ay may wakas at kamatayan. Subalit ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Kaya't kung tuwirang sa kanya mananahan, magkakaroon ka ng kasiyahan. Buhay po ba ang Diyos? Sa pagdiriwang ng mga patay, ito yung sa mga santo tinatawag, naging santo. Napag-aralan po ninyo sa mga pagdiriwang lang sa patay, iba yung araw ng pagdiriwang ng natural na tao dito sa lupa. Subalit, sino nga ang tuwirang magpapatotoo? Sino nga ang tuwirang makapagsasabi na ang mga nahirang na santo ay santo nga para sa Ama? Kaya kung iisipin mo at magpapakalito ka, malilito ka. Kung pakakaribdibin mo, masisiraan ang bait ka. Sapagkat wala ngang bumaba na patay para sabihin niyang, ako ay santo, ako ay santa. Subalit hindi na dapat yaon pag-ukulan ng pansin at tuon para walang kalituhan ng sinuman, kundi ang marapat na pagtuunan ng kalooban ay ang damdaming mula sa Amang mahal. At ang dapat pagnilayan ay ano ba ang buhay? Kamtin mo man lahat ang naririto, papanaw ka rin, mapaparam ang buhay mo. Kamtin mo ng lahat ang gusto mo, may wakas din at hangganan ang buhay na pahiram sa'yo. Kaya't wala nang pinakamabuting gawin pa, kundi habang nabubuhay kay magpakabuti ka. Habang nabubuhay kay hanapin mo ang katwiran ng Ama at huwag ang katwiran ng tao, sapagkat kung ang katwiran ng tao ang magiging katwiran mo, hindi mo mararamdaman ang buhay na Diyos sa buhay mo. Sapagkat napakarami ang kaganapan na sadyang napakahirap ipaliwanag. Walang makatutugon sa iyo, maliban ang Diyos na di mo nakikita. Ano man ang kaganapan sa buhay mo, walang tanging nakababatid kung bakit naganap yan sa iyo. Walang tanging makababatid kung bakit pahintulot ito sa iyo. Ngunit ikaw na nakagaganap sa buhay mo at ang buhay mo ay may nagaganap at ang bawat nagaganap, kung minsan di mo alam, kung minsan ay gusto mo, kung minsan ay ayaw mo, mahihirapan kang bilang tao na umunawa sa lahat ng ito. Kaya, mga mahal, halina kayo. Huwag na kayo magpalito. Ang totoong totoo, may Diyos na buhay kayo. At ang bawang katotohanan, pahiram lang ang buhay. Lahat ay magbabalik sa alabok kung saan siya nagmula bilang alabok. Lahat ay magbabalik kung saan nagmula. Yaon ay ang alabok na pinagmulan, kaya patutong ang tao ay marupok na turingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat yan ang bawang katotohanan, ang Kristo walang makapagpapatotoo maliban ng mga unang panahon na nakakita sa lahat ng kaganapan. At ang mga hinahayag sa dakong ito ay ang mga binungkal, binuklat, hinalwan sa kaganapan sa panahon na yon na kung paano nakipamayan ng Sang Kristo. Na patutuong ang lahat ng ginawa mo matagal ng panahon, maluwat ng panahon na tinatawag ng tao, wala pa rin nalihim. Patutuo lamang na lahat ng ginampanan ng tao at ginawa ng tao, may Diyos na nagpapatotoo. Siya'y buhay na buhay. Mga mahal, halina kayo at tantuin ang tinuran ko.
sadyang mahirap unawain sa bilang pagkatao. Subalit kung kayo'y nasa Espiritu, mapangunawang isip nyo ay nasa sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kahapon, sa araw ng mga patay na tinatawag, bilang tao, gusto kong magpunta sa mga puntod ng aking mga alahi. Puntahan yun. Sa dating buhay ko, yun ang ginagawa ko po. Nililibot ko yung mga puntod ng pinsan ko, ng tsuhing ko. Kala ko yun ang tamang pamamaraan. Pagdadala kong kandila, nagdadala ko bulaklak, kung ano ang kaya ko. At pagkatapos ay makikipagkwentuhan sa mga kamag-anak. Pagkatapos ay aalis na. Ibuti ng lahat. Masentimiento, pandikoko. Pag naalala mo yung namatay, iiyak ka. Subalit, sabi ko nga po ay, salamat sa iyo, Ama. Pinupuri kitang walang hanggan, pinasasalamatan kitang walang katapusan. Bagamat wala ako sa sementeryo, pinasisilay mo yung kaganapan. Nang sabi nga po, ang wika na Espiritu, patotoong patotoo, may mga katauhan na pinagmamasdan ng libingan ng mga kapwa nila, mga buhay pa, na nagsasabing, kawawa naman eka ayon, hindi man naalala ng pamilya, bulok na eka, wala mang pintura, hindi man eka naalala ng dalawin, wala man ekang kandila, hindi wala man ekang bulaklak. Sabi naman ng iba, kaganda eka nung kanilang para ekang musileo na. Napakaganda eka, para ekang bahay na. Yung iba naman, sasabihin, ay, apak-apakan na lang eka. Ayun ekang may butas na yun, siguro eka kinuha na yung ganito. Ang dami. Subalit lahat naman ang nagsalita, wika nga anak, yung nagsalita na yaon, kawawa naman eka. Hindi naman iisipin ipagawa yun sa isang taon. Yung nagsalita, yung pa ba ang maisip niyang gawin? Eh kung yung kapwa niya buhay, eh, hindi niya maalalang bigyan, yung pa kayang patay. Buhay po ba ang Diyos? Dito rin sa lupa, maraming nagsasabi sa mga buhay, kawawa naman eka siya. Subalit ganun lang, salitang kawawa, walang ginawa. Yung patay pa kaya ang kaawaan na ipagawa yung nature niya. Ang mahal, ano nga ba ang totoong buhay? Paano nga ba ang buhay? Kapag marami kang hinanap, masasaktan ka, mahihirapan ka. Pag marami kang tinanong, magugulumihanan ka pag walang katugunan. Pag marami kang kagustuhan at hindi mo lahat nakamtan yan, magdaramdam ka. Subalit ang totoo niyan, sadyang ang buhay ng tao sa lupa, mayroong masaya, may malungkot na kaganapan. May mahirap, may katamtaman, may mayamang nagaganap na nakakamtan sa buhay. May pinagpala na tinatawag ang tao, sa palagay nila'y pinagpala, mapalad. Subalit sa palagay ng amay, hindi mapalad. May sa palagay ng tao, kawawa, kahabag-habag, walang swerte sa buhay. Subalit sa pananaw ng amay, napakapalad niya at napakaswerte niya. Ano nga ba ang tama? Hindi mo mahuhuli ang tama. Hindi mo matutugunan ang tama kung ikay nasa taong gawa at taong pag-iisip, damdaming gawa, damdaming katauhan. Subalit ang tama at totoo, ang gawin mo yung tama at mabuti sa kapwa mo ay kalugod-lugod sa Ama. Subalit,
Nakakalito ang turo. May magsasabi, walang impyerno. May nagsasabi may impyerno. Alinaban totoo? Sa banal na aklat, may impyerno, may langit. Sa turo ng tao, walang impyerno. Ano ba ang totoo? Paano ka ba mabubuhay sa kabanalan kung magpapalito ka? Sadyang hindi mo makakabuhay. Hindi ka makakabuhay bilang tao sa kabanalan. Napakahirap makapamuhay ng kabanalan sa pagkatao. Kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, para ang taong laman, makalaman bilang katauhan, ay makapamuhay ng kabanalan at may kabanalan. Sapagkat yun ang totoo. Ang bumuhay sa tao'y banal. Ang nagbahagi ng buhay ay banal. Kaya't kung ang tao'y marupok, gapok, alabok, subalit kapag matibay, matatag, espiritu. Kaya yaan ang nais ng Ama, ang may bahagi ang espiritu niya sa mga marurupok na tao, upang ang pagkatao'y huwag matibag ng ganang kalooban ng Ama, kundi ang kalaunan na pagkatao'y laman ay tibagin at patayin ng espiritu niya. Mahirap, mga mahal. Sadyang napakahirap. Subalit huwag kang mahirapan bilang anak ka ng Ama. Kung siya'y nadarama mo at kinikilala mo, ang mahirap para sa iyo'y sadyang magaan lamang sa Kanya. At ang hindi mo nga kaya'y ibibigay niya na makakaya mo kung siya ang sa iyo at sumasa iyo. At ito ang dahilan bakit may kamatayan. Ito rin ang dahilan bakit may espiritong banal. At yan ang bawang katotohanan bakit inugnay ang espiritong nagkatawang tao sa taong alabok at magapok, madaling igupo. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Lahat ay mahirap unawain sa bilang tao. Subalit, sa pagkatao, may magpapatibay at may magpapatatag, magbibigay pang unawa. Subalit nga hindi nakikita at di lahat ay tatanggap. Kaya't mapapalad ang nakadama, nakakilala, at patuloy na kinikilala pa ang kalooban ng Ama. Mapapalad ang nagbabata, nagsusumakit, nagsusumikap sa kalooban ng Ama ay nasang kumilala. Sa kagustuhan niya ay nagmimiting makatalima. Sa kanyang espiritu ay nananahan siya. Muli, ang paghahari ng Ama, pakatandaan ninyo, walang kamatayan. Ang namamatay lamang ay laman, subalit ang espiritu ay di mamamatay kailanman. Kaya't ang ipinagdiwang na patay ay laman ang namatay. Subalit ang espiritu niya, walang nakaalam kung nasaan siya. Ang kaluluwa niya ay walang nakakita kung nasaan ito. At ito ngayon ang dapat paghandaan ng mga buhay. Na kung ang pinagtulusan mo ng kandila ay hindi mo alam kung nasaan siya, ikaw na buhay pa, masigurado mo kung saan ka tutungo. Sa pamamagitan ng pakikipagtotoo mo, sa pamamagitan ng pagtanggap mo at pagkilala mo sa totoo, na kung hindi tatanggapin, walang ang katotohanang tatamuhin ng tao. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Congratulations sa inyo. Maliwanag ang katotohanan. Sa buhay ng tao, may magtatagumpay, may mabibigo. Subalit, mapapalad kayong nagtagumpay na natutong magbalik at magpasalamat. Sa buhay ng tao,
marami ang may gustong magtagumpay sa lahat ng kanilang nasa. At walang taong ayaw magtagumpay. Walang taong nabibigo ay gusto. Kabiguan ay gusto. Kundi lahat ng tao gusto'y magtagumpay, gusto'y masyahan, gusto'y magalak. Subalit, bakit ibinigay ang salitang bigo at kabiguan? At bakit tinambalan ng tagumpay at magtatagumpay? Yan ang pawang katotohanan. Ang pakikibaka sa buhay ng tao, isang kabiguan at katagumpayan. Kaya't kapag ika'y nagtagumpay sa larangan ng kabanalan, ang kaluwalhatian ay kakamtin mo rin naman. Dito man sa lupa'y may kaluwalhatian. At ang tinatawag na impyernong buhay dito ay yung walang kasiyahan. Ang tinatawag na impyerno ang buhay mo, kung may asawa ka, impyerno ka sa kanya. Wala ka nakamtang ligaya sa kanya. Walang ibinigay na ligaya sa'yo. At kung may anak ka, puro pasakit ang binigay sa'yo, impyerno buhay mo. Dahil sa kanila. Subalit hindi gayon ang nais na ibigay ng Ama sa tao. Kundi ang nais niyang ibigay sa kanya, bilang anak na minamahal siya, ay luwalhati't kagalakan, kasiyahan. Kaya't may Espiritu Santo na inuugnay sa buhay ng tao, na ito ang dapat maunawaan ng lahat. At ito ang dapat kamtin ng lahat. Subalit paano maunawaan ng lahat? Hindi lahat ay uunawa dahil hindi nila nakikita ang uunawain. At hindi nila nakikita ang tatanggapin. Paano makakapagtagumpay ang lahat? Samantalang hindi lahat ay naghahangad ng kabanalan. Kundi ang hinahangad ng marami sanlibutan. Ang makasanlibutan na makakamtan. Karangyaan sa buhay, kaaliwan sa buhay, at kasiyahan sa sanlibutan. Napakaraming malaking pagkakaiba ang dulot ng banal sa laman. Napakalaking pagkakaiba ang adhikain ng espiritong banal sa masamang espiritu. At papaano makapamumuhay ang tao kung wala ngang pangunawa sa ganito? Kaya't ibinigay ng Ama ang magbibigay pangunawa upang mabuksan ang pangunawa ng sarado ang diwa. Subalit, ilan kaya ang mabubuksan? Hindi bagat siyaong naghahanap lamang? Hindi bagat siyaong nagmimithi lamang? Hindi bagat siyaong may pagnanasa lamang? At yan ang bawang katotohanan, mga minamahal ko. Na kung tatantuin ninyo ganang pagkatao, di may sisiwalat ito. Na kung magsusuri kayo'y pawang katotohanan ng may Espiritu Santo, sapagkat ang di ninyo maunawaan ay binabahagi sa inyo upang makaunawa kayo. At walang bibig na magbubuka kung walang taong gagamitin. At walang espiritong umugnay sa tao kung wala ang Ama. At kung may Ama man at wala ang espiritu niya, hindi rin makakatanggap ang tao bilang laman. Kaya't ibinaba ang espiritu upang ang hayagang katotohanan ay tanggapin ng tao. O mga mahal ko, magtanto kayo. Magdilay kayo. Kaya't mahirap pagtagmain at pagtamain, pagtugmain at paglapatin ang palad na di magkatulad. Subalit, ang kamay ng tao na inangkop ng Ama sa iisang katawan ay pinagtulad ang lapad upang kapag mayroon siyang pinagdao, malalapat niyang ganap. Kaya't kung ang Ama at ang binaba ay tinanggap ng tao, lalapat sa kalooban ng tao ang kalooban ng Ama na nais niya ibahagi sa mga anak niya. Nawa, mawawaan yung tinuturan ko. At ganang pagkatao, di niya ninyo maintindihan, mawawaan ganap ito. Subalit nga, inugnay ko ang taong katulad ninyo. Binahagi ko ang kapwa-tao niyo upang sa pamamagitan ko at pamamagitan ng di nyo nakikita,
Sa pamamagitan ng amang ibinahagi sa lupang ito, ang katotohanan at pawang katotohanan, magkaroon ng pangunawa ang may pagnanasa. Makatanggap ang tumanggap, makakilala ang naghahanap, upang ganap niyang masumpungan ang liwanag at makatahak siya sa liwanag na dulot na pamamagitan ng Espiritu ang naguulat at naghahayag. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Ang katotohanan, walang nabuhay na di mamamatay. Walang lakas na di mapaparang. Subalit, ang nagbigay buhay at ang tunay na may kalakasan ay hindi mamamatay kailanman. Kaya't ang sino ang humingi ay babahaginan. At ang may katapatan ay kakamti ang kahilingan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, nalulumbay ang tao, subalit may kaakibat na kagalakan. Nahihirapan ang tao, subalit may salitang kagaanan. Nadidimlan ang tao, subalit may liwanag na kaangkop. Kaya, kung mamumuhay ang tao sa kalooban ng Ama, may aangkop niya ang liwanag niya, may babahagi niya ang lakas niya, ang pangunawa at galak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung sa palagay ng tao, impyerno ang buhay niya sa lupang ito, may maghahango sa kanya sa impyerno, buhay pa lamang ang katawan niya. At kung sa palagay ng tao ay walang impyerno, natutunguhan ng namatay na, at ang humiwalay na kaluluwa niya, bakit may pinaghandaan para tunguhan? Upang salain at makarating sa paroroonan ang kinakailangan. Na mabahaginan at doon ay manahan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, kung may patay lamang ang bababa sa inyo at magulat ng katotohanan, masasabi niyang hindi sa alapaap siya nagtungo. Masasambit niya ang kaluluwa niya ay hindi naglaho. Mawiwika niya ang patay ay nabulok, subalit ang muling nabuhay ay nasa mabuting kalalagayan, ang tapat at totoo na anak ng Ama. Nekarameneyahan na. Nekarameneyahan na. Nekarameneyahan na. Kaya't maliwanag na tinuran, nagbubunyi ang mga anghel, nagagalak na tuwiran kapag may anak ang Ama na nahango sa kalikuan. Naituwid ng landas, natanglawan ng lubusan, nagliwanag ang buhay, natamo ang buhay na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Alam niyo po, habang ako'y nasa third floor kahapon at si kapatid na Cecil ay panayang linis. Ako naman po ay dumulong. Sabi ko, Panginoon, paano pang magbabago ang tao kung wala talagang impyerno? At bakit magpapagal pa ako kung walang impyerno? Siguro hindi na lang ako maglilingkod kung walang impyerno. Sabi ko, pares din naman pala ang kalalagyan ng tao. Ba't nagpapakahirap pa ako? Ang dami kong pinagdaraanan, sabi ko po. Bakit kaya kailangan pang magpakasakit ang tao? Kung pagkatapos palang namatay, mabubulok lang ang laman, hiwalay ang buto, tapos wala na. Alam niyo po, maliwanag na tumugon ang Espiritu. Constancia, ikaw anak ang patotoo na hindi mo nagampanan ang ginawa mo mula sa unang araw mo, kung di ako
ako nagbahagi sa iyo. Kung magkagayon, saan ako nakatira, anak? Bakit baga anak nakilala ang gawain ito? Bakit baga anak may dumaratal na tao? Di bagat sa pasimulang ginampanan mo sa katauhan mo, nagbahagi naman ako? Opo. Kung magkagayon anak, ikaw ba bumuhay sa pasyenteng pinahatid kong patay? Hindi po. Kung magkagayon anak, ikaw ba ang nagpaliwanag ng kanyang matang bulag? Hindi po. Kung magkagayon anak, ikaw ba nagpagaling sa naknak ng sugat? Hindi po. Anong iniisip mo anak? Huwag kang tumulad sa taong magpapahayag na hindi alam ang katotohanan. Masasabi ba ng taong siya bumuhay, hindi pa naman siya nakabuhay? Masasabi ba ng taong siya nagpagaling, hindi pa nagpagaling? Inibot kita anak. Ang di mo kaya noon ay nagawa mo ngayon. Ang di mo nakikita noon ay nakikita mo ngayon. Ang hindi mo nasasabi noon ay nasasambit mo ngayon. Linisin mo ang isip mo anak at akong panahanin mo. Tutugunin ko lahat ang tanong mong ito. Hindi mo man mayulat ngayon, subalit bukas ay yayag ko. At yan po ang totoo. Sapagkat bakit kailangan pang puntahan ng patay? Marami akong tanong. Bakit kailangan magtulos ng kandila? Bakit kailangan lagyan ng bulaklak? Di man nakikita yun ang patay. Bakit kailangan paggawa ng mansyon? Samantala ang daming umiiyak. Ang daming pupunta nun sa Diyos. Bakit ang daming nagpapadala ng iba't ibang bulaklak? Iba't iba, napakamamahalin, mga imported pa. Bakit yung kapwa niya ayaw niyang pakainin? Wala naman akong karapatang magsalita, Ama, sapat ako'y walang maibibigay sa kapwa ko. Bakit kailangan magpakahirap, magpakasakit, maghiwalay ang pamilya para lamang sa pera? Kung wala rin palang patutunguhang maganda, magpasarap ka na lang dito sa lupa. Namnamin mo lahat. At pagkatapos mamatay, wala na palang paroroonan. Nagkakamali ka, anak. Kaya nga sinambit ang magbagong buhay sapagkat may paroroonan. Kaya nga't sinabi ang magsisi sapagkat ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa akin. At kaya nga anak sinabing may kalwalhatian sapagkat may kamatayan. Mga mahal, ang pinakamasarap pala sa anumang nakamtan mo, maligaya ka. Sa anumang buhay mo ngayon, may pasalamat ka. May kakontentuhan ka. Hindi yung nagsasalita ka, pero hindi totoo sa puso mo. Nasasabi mo'y ganito, ganyan sa kapwa mo, pero hindi totoo yan. Nasasabi mo lang yan dahil kaya mo. Paano yung nagsusumikap kayanin ang hindi niya kaya dahil sa kanya? Pamahal, kung lahat ng naglilingkod sa mabuti at sa hindi mabuti ay salang patutunguhan, sasabihin ko na rin po ngayong araw na ito sa mga lagad, sarado natin ang pintuan, ako'y mag-aanap buhay na. Subalit, isa lamang ang tinugon sa akin. Pag sumikapan mo, konstansyang mapagtagumpayan mo ang katauhan mo. Pag sumikapan mo, konstansyang labanan ang damdamin mo. Pag sumikapan mo, konstansyang ibaling sa mabuti ang isip mo. Sapagkat yan ang tinatawag na tukso, ang kapwa mo tao. Hindi ang hayop. Sapagkat kung sa hayop ka patutukso, wala kang isip na tao. Buhay ba, Ama?
Marami ang pagkakataon na nang dahil sa paglilingkod, tatalikuran mo ang lahat. Subalit hindi lahat ng haharapin mo at pakikibakahan mong paglilingkuran ay naunawaan ka at mamahalin. Ang pinakamahalaga sa paglilingkod mo ay tapat at totoo ang puso mo, sapagkat hindi ka sa tao naglingkod, kundi sa kinilala mo at tumanggap ka naman sa Kanya. Mamahal, kung minsan mismo ang lingkod sasabihin sa iyo ng pinaglilingkuran mo ay magaganap ito sa iyo, subalit hindi pagdakay pinatutupad niya. Marami ka pang hinahanap at pakikibakahan para ito'y makamtan mo. At kaya ka lamang nakakalaban, may takot ka, tapat ka sa Kanya. At ito pala ang kailangan ninyo, mga mahal. Ang katapatan ng puso at pagkatakot sa Ama, sapagkat kung hindi ka magkakaroon ng takot sa Kanya, hindi mo magagawang unahin siya. Ang pagmamahal mo sa Kanya, na tulad ng pagmamahal sa sarili mo, dapat ay higit pa, sapagkat siyang minahal mo, siyang tinanggap mo ang bumuhay sa iyo. Katulad isang halimbawa, sa kaganapan, may isang pasyente magpapagamot sa iyo. Ang sakit-sakit po, wala naman sugat. Ano po ito? Saan nagmula? Anak, sadyang mas masakit yan sa sugat, sapagkat sa ugat, sa iyong gilagid, sa iyong bagang. Pagkatapos sa iyo'y pararanas, hindi ka ba maninisip? Di mo ba sasabihin, ginamot mo nga siya, ba't ako pinadanas mo sa akin? Subalit, hindi mo magagawa kung may takot ka nga. At hindi mo ito magagawa kung bukas sa puso mo, sapagkat alam mo, ang nagbigay sa iyo, siya rin hahango sa iyo. Mamahal, hindi kayang makakita ng bulag. Hindi kayang makarinig ng bingi. Hindi kayang makaunawa ng patay. Kaya't ang bulag, ang bingi at patay may gamot. At walang ibang gamot kundi ang nagbibigay buhay sa lahat. Bagamat hindi hayagang nakikita, subalit tumutupad sa lahat ng marapat, siya'y nagbibigay galak. O tao, pag nilaya ng tinuran ko, sino nga ang magpapakasakit para sa kapwa niya? Kung lahat ng kapwa niya pagkatapos pinaglingkuran ay pagtatawanan pa siya. At kung nasyahan naman, yung oras na yun magpapasalamat pagkatapos lilimutin ka na. Maalala ka man lamang nga kayang sabihan na kumusta na po kayo? Kaya sino nga ang taong magpapakapagal sa kapwa niya? Sino nga ang taong magmimiting gawin din ang para sa kapwa niya? Wala. Kaya, nang dahil ito'y batid na batid ng Ama na nagbigay buhay sa lahat, siya ang nagbigay ng magpapakatapat, ang Espiritu niyang tapat kailanman, upang sa taong tatanggap ay mabagong ganap. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya pala papatayin ang laman para mabuhay ang katotohanan at ang Espiritu ang katotohanan. Kaya pala bubuhayin ang Espiritu para mamatay ang katauhan. Subalit, hindi ngayon. At pinatay ang katauhan mo, patay na rin buong laman mo. Sapagkat habang hindi nagwawakas ang buhay na pairam sa iyo, nakaugnay ka bilang sa Espiritu, subalit ang diwa't kalooban mo'y pinatay bilang tao, kaya nakaunawa ka sa mabuting kalooban ng Ama.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramaniyan, nagkaramaniyan, nagkaramaniyan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat sa Ama. Patuto lamang po siya'y buhay. Ang sino mang nalulumbay, kaya niyang aliwin. Ang sino mang nanghihina, kaya niyang palakasin. Ang sino mang nagdidilim, kaya niyang pagliwanagin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ano po ang masarap na buhay? Sa piling ng Espiritong Banal. Sapagkat kapiling mo ang Espiritong Banal, kapiling mo ang Amang bumuhay. Sapagkat kapiling mo ang Amang bumuhay, nakilala mo yung tinatawagan mong Panginoon, Panginoong tagapagligtas mo na nag-alay ng dugo't laman na banal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa madaling salita, subukan niyo lamang, mga mahal. Nasa iyo lahat at masaya ka. May pera ka, lahat ng uri ng sasakyan, magagarang tahanan, aliw ka sa sanlibutan. Subalit pagdatal ng takda, masasabi mo sa sarili mo, kahit pala anong nakamtan ko, kulang pa rin ito. Subukan mo naman taligdan ang yaman mo at ang Ama ang tanggapin mo. Masasabi mo, ba't ang ligaya ng puso ko? Bakit ang saya-saya ko na di kayang ipantay sa mga bagay na nakamtan ko? Kaya pala may mga tao na tinaligdan ng buhay. Sapagkat ang kasiyahan ay nadama. Subalit, hindi lahat ay hinihingin ng pagkakataong gawin ito. Sapagkat hindi lahat ng tao ay maglilingkod sa Ama. Kaya mapapalad naman ang tagasunod na nakamtan siya, nakilala siya, nadama siya. Sa kabila man ng anuman ang pamumuhay niya, hindi sinabi sa kanyang talikuran mo yan para lamang madama mo ko. Kundi kung ano ka at ano yun, yaon pa rin para sa'yo. Lamang ang naiba, isip at damdamin mo, hindi na ikaw si dating si Petra, kundi ikaw si dating Petrang bungangera, ngayon iba na, Petrang bagong buhay na. Buhay ba nga, Ma? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Kung walang langit, ano yung maringal na trono? Ano yung mga anghel? Kung ito'y kasinungalingan, siyang kinuha ng taong nagsulat nito ito. Maluluka kayo pag inisip mo. Subalit walang dapat maluka kapag kalahati ng isip mo ay buong-buuin mo pa, lalong mabubuo pa kay Kristo. Hoy ba nga, Ma? Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Ang sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan.
Nasaan yun? Kung dito ito sa lupa, libutin mo naman ang buong daigdig. Lupa ang nakikita mo, dagat, bundok. Patag, burol, tubig, lupa. Ano nga ang tama at anong totoo? Masisiraan ka ng bait. Kapag ito ang iyong inisip, sapagkat bilang taong walang pangunawa, di mo maabot, di mo makakamtan. Kaya't ibinigay ng Ama ang Espiritu ng pangunawa upang ikaw na anak niya ay magdulot ng liwanag sa iyong nadidimlan na pag-iisip. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na mga kapatid ko, ito ay sa akin ninyo ginawa. Sa makatwid, ano man ang ginampanan ng tao sa lupa, ano man ang ginawa niya sa lupa, walang nalihim. At ang bawat pinainom niya ng pagmamahal niya, pinalagok ng kanyang pag-ibig na walang katapusan, na dulot ng Ama sa kanyang buhay. Nakapagdulot siya ng kaaliwan, nakapawi siya ng pagkauhaw, nakabusog siya ng mga nagugutom. At sa bawat kapatid niyang may sakit, sa lahat lang hindi niya maunawaan at nakaunawa siya ng dahil sa kanya, dinalaw niya sa pagkaalipin sa bilangguan at nakalaya siya. Binigay niya ang karapatang makadama ng pagmamahal, makakilala sa katotohanan at nadama niyang may buhay na Ama siya. Pinakilala niya ang katotohanan nang dahil sa kanyang mabuting gawa, sa mabuting pagmamahal, sa mabuting layunin, sa mabuting alay na hindi kayang gawin ng taong makasanlibutan. Walang nalihim lahat ng ito. Ang Ama ang nagbigay dugo sa kanya, na sa pamamagitan ng katauhang ibinaba na nagkatawang tao, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ay nag-ugnay sa tao. Siyang nagpapatotoo, may kalalagyan ang mga mabubuting anak ng Ama na nagpakabuti alang-alang sa kanya. Kaya, isa ka bang nakaaliw ng kapwa mo? Nagmahal ng kapwa mo? Nagbahagi ng kakayahan? Pinakita ang katotohanan? Tumanglaw sa nadidimlan? Nagpahalaga sa walang kwenta? Bilang kapatid mo na patapon-tapon lamang para sa kapwa niya ay walang silbi siya? May kahatulan, may kalooban ng Ama na ibigay ang marapat sa kalooban niya, lahat ay magaganap. Kaya magbunyi, magpasalamat, magalak ang mga anak niya sa kanya'y matapat. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na
na hinanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging sangdayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw man lamang. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakamahamak na tao, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang paggawa ng mabuti ay paghahanda sa buhay na walang hanggan. Ang paglingap sa kapwa ay isang kaparaanan. Ang pagsasakripisyo alang-alang sa kapwa-tao ay walang sayang. Subalit hindi ito gagawin ng taong natural at makalaman, makasantibutan. Kaya't hayagang ibinigay, hayagang iniyulat, hayagang pinatotohanan ng Ama sa pamamagitan ng isang Jesucristo ang pagpapakababa at pagpapatotoo ng sino mang magmahal sa kapwa niya tao, may kaakibat na ganti ang Ama. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramanayahan mo. Nagkaramanayahan mo. Nagkaramanayahan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, purihin ang Ama. Kayo pong mga bago na ngayon pa lamang, salamat naman po at kahit na una, salamat sa Panginoon, salamat sa Ama. Sapagkat siya po dapat kong pasalamatan sa inyong lahat. Nang dahil siya may kaloob, kaya kayo nakaparito. Tama po ba? Sapagkat kung ganang pag-iisip niyong tao, ay hindi niyo mababatid ang dakong ito. Hindi kayo makakatungo sa dakong ito. Kaya't maraming salamat sa Ama, sa Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan ng Espiritu Santo kayo naririto. Alam niyo po, walang mithi ng tao na masama, di po ba? Lahat para sa kanya, tama yaon, mabuti yun, gusto niya yun, at makakasaya sa kanya, di po ba? Subalit, alam niyo po ba kung minsan may gusto ang taong hindi kagustuhan ng Ama? May natatanggap ang tao na hindi kalooban niya. Ano po yung kalooban niya na hindi niya gusto? Yung pagkakasala, pagkakamali, kalapastanganan, hindi po sa kanya yan. Sa makatwid, ang ginawa mo bilang tao at para sa iyong kagustuhan bilang katauhan, wala kang dapat sisihin na sino man. Sapagkat hindi kalooban ng Ama yan at hindi niya kagustuhan. Kaya kung nagkasakit ka sa katigasan ng ulo mo, hindi niya kaloob yan. Kung nahirapan ka dahil sa masamang ginawa mo, wala siyang kagustuhan din. Kaya pala, ang nais ng Ama, lahat ng sa kanya'y matutunan ng tao upang ang bawat gagawin niya'y wala siyang pagsisihan. Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi nga pala mangyayari yan nang dahil ang tao'y marupok alabok. At upang ikaw naman matuto kang magsisit, matuto kang magpasalamat at magbalik loob, pag nakilala mo pala siya. Kaya may pahintulot palang pabayaan ka munang maligaw upang kapag ikay naakay niya sa matwid, makilala mo siya, makapagbagong buhay ka. Buhay ba ang Ama? Pinararanas sa iyo kung minsan ay malumbay ka. Dahil sa masamang ginawa mo, dahil sa maling ginawa mo, upang makilala mo pagkakasala at pagkakamali mo. Kapag nakilala mo siya, ay di mo na muling gawin pa.
Maraming kabutihan na hindi masumpungan ng tao. Maraming mabubuti na hindi nakikita ng kapwa-tao. Maraming masama, ulat na ulat sa madla. Sa mga tao, nakikita ang kasama ng kapwa. Subalit sa mga nagbubulag-bulagan, hindi pa rin kayang ilantad ilahad. Ngunit at pasubalit, ganun din sa kabutihan. Maraming nagsusumikap magpakatutot, magpakatapat. Walang paniniwala ang kapwa. Walang pagtanggap ang kapwa. Subalit hindi yaon mahalaga. Hindi ka man tanggapin at di ka man kilalanin ang iyong kapwa. Ang pinakamahalagang maganap sa buhay mo, ang bumuhay sa iyo'y tanggap na tanggap ka at kilalang kilala ka. Kaya walang sayang sa gawa mong mabuti sa kapwa. Kaya mga mahal, napakasarap sa piling na Espiritu Banal. Matututunan mo ang tamang pamamaraan, makapamumuhay ka ng naayon sa kanyang kalooban. Subalit hindi ganun kadaling tuptin at gawin. Mayroon kang isa sa alang-alang. Subalit habang ginagampanan mo ang katotohanan, mahirap mo man kamtin ang bawat katagumpayan. Mayroon kang inaasahang sa iyo ay kapiling, kaya't kailan may di ka pa rin bibiguin. O mga mahal ko, magtanto, magnilay, magbulay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nagkaramaneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba? May tanong ba, mga mahal? Kayo po, may tanong. Maliwanag na po ba sa inyo? Sa akin po, mamaya pa lang maliwanag ang lahat. Makikinig pa lang ako. Kaya sa inyo pong lahat, purihin, purihin, purihin ang Ama. Ang sabi ko nga po, kahapon, habang nilalakbay ang aking espiritu, may nakitang walang laman na nicho. Nasaan po nakarating ang laman noon? Kinuha na anak at nilipat sa iba. Nakabili ng maganda, iniwanan na yaon. Ay di malaya na pong pasukan ng iba yun. Eh hindi naman sinabing sa iyo na yan paano papasukan? Ganun ang tawa na. Eh paano po yaon? Nabungkal na po. Nasira na. Anak, simento lang ang nabungkal at nasira. Subalit, yung buto niyan, sadyang durog na ang laman. Buto na lang nakatira. Eh paano po yaon? Sayang anak. Kung nakikita lang ng pamilya niya ang kalalagayan niya ngayon, na buto siya at sira pa ito, magsusumikap silang baguhin ang buhay nila. Bakit po gayon ang tinuran nyo? Kaya ganyan ang kalalagayan niyan, wasak ang pamilya niyan. Mga mahal, sino nga magpapahalaga sa'yo kung wasak ang pamilya mo? Sino nga magmamahal sa'yo kung wasak ang pamilya mo? Subalit, kung winasak man ang panahon at winasak man ang pamilya mo ang hindi mo alam ba't nagkagayon, matuto ka lang magmahal, may kakalinga sa'yo at magmamahal. Buhay ba nga? Kaya lamang walang nagpapahalaga dyan, anak, masama ugali niya. Nilakbay sa magagara. Paano po ito? Masdan mo sila, anak. Masaya ba yan? Hindi. Sa katotohanan lang, anak, ngayon lang natipon ang pamilya niyan. At may nagsabi pa, nagkasakit ako,
Kala ko di na tayo magkikita. Ako, buti na lang ikat na buhay pa ako. Nagtawa ng pa ikat. Bakit? Nagpasalamat pero hindi nila sinabi, salamat sa Panginoon ako'y nabuhay pa. Para tayo pagtagpuin at magkita-kita. Yan ang katotohanan, anak. Kung minsan may magkakapatid, nakikita sa pansyon pa. Sa sementeryo pa. Subalit, sasabihin kapatid, ang magkakapatid, nagmimiting magkita at magpanagpo upang mapadama ang pag-ibig. Hindi dahil sasabihin, mahal kita, mahal ko yan. Wala namang katotohanan sa gawa. Sa salita mayroon. Buhay ba nga? Mamahal, masdan mo kahit ito, anak. Napakagagara ng bulaklak. Imported pa raw, tinatawag yan. Imported by kaluluwa niyan. Nasaan po ba kaluluwa niyan? Yan ang tugon. Anak, wala siya sa akin. Buhay ba, Mama?